Kung paborito nyo nga yung mga binagoongan recipe, ay nako, subukan nyo yung gawing sa bangus. Talaga namang napakasarap. Kung masarap na nga siyang gawin sa pork, ay nako, lalong-lalo na po sa bangus. Lalo na nga kung matataba po yung bangus na inyong gagamitin at syempre boneless na, nako, panalong-panalo po yung ipare sa kanin. Bali ngayong araw nga po ay gagawin nating binagoongan yung boneless na bangus. Bali 2 piraso po ito at talaga namang napakatataba po nito kaya naman malasang malasa. So hiniwa ko po siya ng ganito po kalalaki. Yung ganitong recipe talaga namang uulit-ulitin mo dahil nako, panalong-panalo po yung ganitong recipe. So ayan, nahiwa ko na po yung ating 2 buo ng bangus. Tapos iset aside po muna at sa isa pong kawali ay naglagay po ako dito ng olive oil. Medyo marami-rami po yan. Tapos medyo may karamihan din pong bawang at isang buong malaking sibuyas. Kung wala po kayong olive oil ay pwede pong vegetable oil ang inyong gamitin. Pwede rin naman po yung ordinaryong mantika pero syempre mas healthy po kung vegetable oil or olive oil ang inyong gagamitin. At dahil nga po binagoongan itong ating recipe ngayong araw ay ayan na, nilagyan ko po ng marami-raming alamang. So yan po ay atin hahayaan lamang magisa at naglagay rin po ako dyan ng 1 tablespoon na asukal at paminta. Bali yung alamang naman po na inilagay ko dyan ay malasa na, ako din po yung nagluto niyan. So ayan, halu-haluin po at kapag ganyan na po sa tingin nyo po ay bumango na yung sibuyas at bawang ninyo ay pwede nyo na pong ilagay dito yung inyong hiniwang bangus. So kailangan po ay naabot siya ng mantika itong ating nga pong bangus kasi hindi na po tayo maglalagay dito ng pinakang tubig or yung pinakang sabaw niya. Bale, ito na pong pinakang olive oil natin yung magsisilbing pinakang sabaw nitong ating binagoongan. Atin po itong tatakpan at hahayaan pong maluto sa katamtamang lakas lamang po ng apoy. So, hinahalu-halu ko po yan ng bahagya para naman po hindi matutong yung ilalim. At pagkatapos po niyan ay akin pa po ulit yung tatakpan at hahayaan ko pa pong maluto sa katamtamang lakas lamang po ng apoy. At syempre, masarap sa binagoongan yung maanghang kaya naglagay na rin po ako dyan ng sili. At pagkatapos nga po ng ilang minuto, parang niluto ko po siya sa loob ng 40 minutes sa katamtamang lakas lamang po ng apoy. Mas masarap po kasi kapag hindi minamadali yung ganitong luto. Nako, amoy pa lang ay ulam na. So kapag ganyan na po, pwede nyo na po yung hanguin dahil yan pong ating bangus na binagoongan ay luto na. At syempre kapag may binagoongan po ay masarap din po yung paresan ng mga pinritong talong. At kung umabot ka nga po hanggang dito sa part nitong ating video, pakipusuan nyo naman po itong ating recipe. At mag-comment na rin po kayo kung nagustuhan nyo po ba yung ganitong luto sa bangus. So ayan, at kung hindi ka pa po naka-follow ay pakifollow nyo po itong ating page. Salamat po. At ayun nga, nung nakapagprito na po ako ng talong, patatagalin pa ba natin yan? Syempre, atin ang huhusgahan itong ating binagoongan boneless na bangus. So ayan, ako, napakasarap po nito, itsura pa lang talaga namang mapapakain ka na. Siguraduhin nyo lamang po na meron na kayong sinaing bago po kayo magluto nito. At ang nakakatuwa pa po talagang napakatataba nitong bangus na nabili ko kaya naman sobrang malasa niya. Nako, sigurado akong natakam ka rin sa recipe na ito. So sana po'y nagustuhan ninyo itong ating recipe ngayong araw sa bangus. Thank you for watching. Serve and enjoy!